Now let's talk about the by means of surveillance. It is gathering evidence using clandestine. What is clandestine? Ito yung mga palihim o patagong pag-obserba sa isang tao. First, pre-surveillance conference. Pre-surveillance conference, ito yung meeting or pagtatagpo ng mga agents bago nila gawin yung operations. Dito nila pinag-uusapan kung sino yung subject, paano or ano yung gagawin nila sa subject para ma-execute yon, yung assignment na yun. And the second one is stakeout. It is the observation of places. Ginagamit ito sa pag-iimbestiga kapag naghahanap or nagagather tayo ng evidence para gawing information kapag tayo ay nasa korte na. And the third one is tailing or shadowing. Magiging isang anino ka ng subject na yon para kung ano man yung pupuntahan or gagawin niya is makikita mo at nandoon ka. Undercover one, ito naman yung mga trained person na nagmamanman o nagda-disguise para ma-execute yung assignment. Liaison program, ito naman yung mga assignment na binibigay sa mga intelligence personnel. Safe house, place where undercover meet and store information. Sa safe house, dito yung mga agents and undercovers ay hindi na nagpapanggap. Sila ay nagiging isa bilang isang sarili nila. 7 is draft. Places where undercover leave note. Ito yung lugar kung saan ibinibigay or iniiwan ng isang agent yung information na nakasulat sa mga maliliit na papel kung saan imbes na mag-usap pa sila para iwas na rin sa paghihinala ng mga tao na makakakita sa kanila. 8. Convoy. Ito yung tao na sumusunod sa isang target at ang layunin ng convoy ay sumunod or subaybayan yung isang target para makita or mapagmasdan yung mga galaw nito na hindi siya nakikita o napapansin. 9 is decoy. Ito yung mga undercover agents na almost similar to the subject. Like for example, yung subject is a high school student. Magpapanggap siya or papasok siya dun sa eskwelahan na yun bilang isang estudyante para hindi siya mapaghinalaan at ginagawa niya ang sarili niya bilang isa sa subject na yun. 11. Make or burn out. Subject became aware of the surveillance operation. Dito na pumapasok yung nakakaramdam or alam na ng subject na sinusundan or under siya ng investigation. Lost track of the subject. Ito naman yung wala na talaga or nawala na sa paningin ng agent yung subject na sinusundan or sinusurveillance niya. And lastly, rabbit or hare. It is the term referring to the subject under ng surveillance. And now, let's talk about the types of surveillance according to intensity and sensitivity. 1. Discrete surveillance. Ito ay tumutukoy sa pagmamasid o pag-iimbestiga na ginagawa upang makakuha ng impormasyon na ng palihim at hindi napapansin. Number 2 is close surveillance. Ito naman yung paraan ng pagsusubaybay na malapit sa target upang makakuha ng mga detalyadong impormasyon. And lastly, loose surveillance. Ito naman ay mas hindi invasive kung ikukumpara sa close surveillance dahil ang layunin nito ay makakuha ng pangkalahatang impormasyon na hindi nalalaman at napapansin ng target.